mahigpit pa ring minomonitor ng PHIVOLCS ang kondisyon ng Bulkang Mayon na nananatili sa Alert Level 3. Nakahanda rin ang mga lokal na pamahalaan sakaling kailangan palawakin pa ang mga hakbang sa paglikas at pagtugon. Yan ang ulat ni Jana Madrid. Patuloy na binabantayan ng PHIVOLCS ang aktibidad ng Bulkang Mayon matapos maitala sa nakalipas na mga oras ang 249 na volcanic earthquakes sa 285 rockfall events. Nakapagtala rin ng mataas na sulfur dioxide emission noong July 11 na umabot sa 13,128 tons per day, ang pinakamataas mula noong taong 2000. Bagamat bumaba na ito sa 2,608 tons per day kahapon, nananatili pa ring mahigpit ang pagmamonitor sa kondisyon ng Bulkang Mayon. Kapag napapansin natin na nag-worsen yung parameters na minomonitor natin, then we may raise it to alert level 4. But right now, hindi lang naman kasi isang parameter yung binabantayan natin, hindi lang yung sulfur dioxide. Kasama na rin ito yung number of volcanic earthquakes, lava effusion, yung rockfall events, yung crater glow, yung tinatawag nating inflation or deflation, yung basically ground deformation sa vulkan. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, sa ngayon ay nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano. Patuloy pa rin ang babala ng PHIVOLCS sa mga panganib na maaaring idulot ng pyroclastic density currents, lahars at mga posibleng pagguho ng mga batong naipon sa dalusdos ng bulkan. Paalala natin ay huwag pumasok inside the 6 km permanent danger zone kasi hindi natin mapabili kung kailan or kung magkakaroon ng PDC and kung kailan ito mangyari. So anytime pwede mangyari kasi yung PDC sa yung pyroclastic density current sa Mayon Volcano ay depende yan kung kapag naging unstable yung mga bato natin, yung mga lava natin sa dalisdis ng bulkan sa taas, pwedeng bumagsak yan. Kaugnay nito, pinapayuhan ng mga residenteng malapit sa bulkan na magsuot ng N95 mask kapag may ashfall dahil maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata, ilong, lalamunan at mga respiratory illnesses. Kaugnay ng posibilidad na maitaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon, tiniyak naman ng Tabaco City Local Disaster Risk Reduction and Management Office na nakahanda na ang kanilang mga contingency measures sakaling lumala pa ang sitwasyon. Sa kasalukuyan ay may 488 families ang nananatili sa mga evacuation sites matapos lumikas mula sa mga lugar na nasa loob ng 6 km permanent danger zone. Yung isang barangay po namin, yung Barangay Magapo, ang kanyang territorial jurisdiction po ay halos 95% ay pasok sa 6 kilometers permanent danger zone. Sila po ay nandoon na sa kanilang mga sariling bahay. Naging beneficiary na po sila ng housing ng ating gobyerno. So hindi na po sila at wala na po sila sa kanilang evacuation sites, kundi nandoon na po sila sa kanilang mga bahay awarded sa kanila sa housing program ng gobyerno natin. 5 evacuation sites ang kasalukuyang ginagamit ng lungsod habang patuloy ring binabantayan ang mga barangay na nakararanas ng ashfall dahil sa direksyon ng hangin bunsod ng southwest monsoon. Bagamat maaaring maapektuhan ang mga mag-aaral dahil mapipilitang gamiting karagdagang evacuation centers ang ilang paaralan, nananatili anyang pangunahing prioridad ang kaligtasan ng mga residente. Kailangan talagang sumunod po tayo sa pinapautos sa atin ng ating gobyerno, lalong-lalo na ng PHIVOLCS dahil abnormal pa ang sitwasyon ng Bulkan Mayon. Although nga medyo matagal na at alam ko naman yung iba ay nahihirapan na, no, we are in the almost 6 months na evacuation operations, pero hangga't hindi pa masasabi na ligtas at maging normal ang Bulkan Mayon, kailangan magtiyaga muna tayo. Para sa residenteng si Ron na nakatira malapit sa Bulkang Mayon, hindi lamang kalusugan ang kanilang pinangangambahan kundi pati ang kabuhayang maaaring maapektuhan sakaling lumala pa ang aktibidad ng bulkan. Ang iniisip ko po kasi yung mga alaga namin dito, hayop, tsaka yung mga pananim. Siyempre wala pong maiwan sa bahay. Tapos yung mga alaga po kasi namin madami kang manok. Tsaka yung mga pananim po talaga, yun po talaga yung pinag-aalala namin dito. Bagamat nasa 7 kilometer pa mula sa Bulkang Mayon ang kanilang barangay, nakahanda pa rin sila sakaling kailanganing lumikas kung lalawak pa ang sakop ng danger zone. Sana po maging po sila, aware po sila sa mga nangyayari po ngayon kasi yung Mayon nga po siya
ano po siya, active po siya anytime, pwedeng magbuga ng malalakas na ashfall. Sana maging sila, makinig po sila palagi sa mga sa barangay, sa mga news, kapag pinalikas na po, sumunod po sa mga payo ng barangay or nasa munisipyo. Jana Madrid para sa Bayan.